Hello mga kababayan. So, this is the last day of the year 2024. At mamaya pong 12 midnight, tayo ay sasalubungin natin ang bagong taon, 2025. Sana naman swertihin na tayo sa 2025, ano? Alin ang ibig ko sabihin na swertihin tayo? Hindi lang yung mga pang-personal, no? Ang sa akin, what I pray is not only for my personal blessings, but for the whole country as well. Sana po, ako ang wish ko lang, ang wini-wish ko po, ay maglabas na po ng pangil ang ating President Bongbong Marcos. 'Di ba? Marami na po actually marami ang nagsasabi, even the not so pro Marcos people, na sana daw maglabas naman ng konting tapang. Hindi yung kahit na sinisiraan ka na, parang tinitiris-tiris ka na, wala lang. Alam mo, hindi maganda yun sa isang leader Kasi parang hinahayaan mo na apihin ka, hinahayaan mo na bastusin ka, lait-laitin ka. Hindi po maganda sa isang leader. Kasi ibig sabihin, kung ikaw na leader ka, pumapayag ka na ikaw ay bastusin, balahurain, ibig sabihin, pati yung mga nasasakupan mo, hahayaan mo rin lang na balahurain. Kasi kung ikaw nga mismo ang sarili mo, hinahayaan mo lang na gani-ganituhin ka. Adi ibig sabihin, hindi mo ginagawa na ipaglaban ang iyong sarili, ang iyong pamilya. What more na ipaglaban mo ang iyong mga nasasakupan na ibang tao, yung bansa mismo. Although ginagawa naman niya ng Pangulo natin na ipinagtatanggol yung teritoryo natin, pero ano kasi, minsan hindi na po maganda sa isang tao yung bang parang sinasabuyan ka na ng putik sa mukha, hindi mo nga punasin, hindi mo nga, wala kang ginawa, as in, hinayaan mo lang. Hindi po maganda yon, kasi parang hinahayaan mo na bastusin yung pagkatao mo. So ako po, ang gusto ko sana pong, ang wish ko lang po ngayon sa darating na bagong taon hanggang sa matapos ang termino ng ating Pangulo, sana po medyo ang gusto kong makita sa kanya yung ipaglaban naman yung sarili niya. Yung bigyan niya ng leksyon itong mga nangbabastos. Lalo na itong mga DDS, mga Duterte vloggers na sumusobra na po talaga. As in, sumusobra, umaabuso na talaga. Walang karespeto. Walang respeto sa, alam nyo, kung bastos man po tayo, minsan lahat naman tayo nagiging bastos minsan Bastusin na po natin ang ibang tao, wag na wag po yung Pangulo. Yung Pangulo, yung First Family, kasi kumbaga yan ang magulang natin sa ating bansa. Pareho ng paggalang natin at pagprotekta sa sarili nating magulang sa loob ng ating tahanan. Tama ba ako? Ngayon, ako po talaga hindi ko gusto itong ugali nito ni PBBM na pangit, yung sobrang mabait na para yung ako yung nasasaktan, parang ako yung gusto makipaglaban Kasi kung ako yung nasa kalagayan niya, hindi ako papayag ng ganyan. May paglalagyan yung mga nambabastos. Kasi tingnan mo, presidente ka at hindi ka naman kagaya nung nakaraang presidente na bastusin. Ito, kung sino yung matinong presidente, yun ang binabastos. At ang gusto ng mga itong mga nambabastos na ito, ang gusto nila, gayahin ni PBBM yung amo nila, yung idol nila na palamura, bastos.
walang walang pakundangan kung magsalita. Yan ba ang gusto ninyo? Yung presidente natin, napaka-statesman, napaka-disiplinado, matinong tao. Ang hindi ko lang talaga gusto kay PBBM ay yung sobra niyang hindi ko kung anong tawag kung kabaitan ba yon, yung pagpapabaya na bastusin ka ng tao, ng mga nasasakupan mo. Hindi maganda So ngayon, buti pa itong mga kongresista, yung mga mambabatas natin, nakaisip na lumaban. So di ba nga, nitong darating na January, humanda kayo mga bastos na mga DDS vloggers kayo. Kasi sumusobra na kayo Kung yung Pangulo natin, hinahayaan lang kayo sa mga kabastusan ninyo, dito sa mga kongresista, makakatikim kayo. Kasi ipapatawag po sila ng Quadcom iimbestigahan sila yung mga ginagawa nilang mga katarantaduhan dyan. Sumusobra na. Yan po ang mahirap sa sobrang demokrasya. Ako hindi ko na minsan gusto itong sobrang demokrasya natin. Ipinamana itong demokrasya natin, ipinamana sa atin ito ng Amerika. So, nakikita ba natin ang kultura ng Amerika? Sa Amerika, ang mga bata, yung mga anak, mga lumalaban sa magulang, yung nagdedemanda ng magulang. Tama ba yun? Sobra. Iginagaya natin yung kultura ng Amerika. Ito yung demokrasya natin, yung ating type of government, kinopya sa Amerika. Ipinamana sa atin ng Amerika. Yan ang itinuro sa atin. At hanggang ngayon, kinokopya. Di ba? Actually, itong sobrang kaya ako mas gusto ko nung panahon ng martial law Kaya martial law, di ba? Tumino yung mga tao. Kaya lang, merong mga yung mga rebelde, mga aktivista na ang gusto talaga nila yung sobrang demokrasya. Pero kung makasigaw sila, walang demokrasya. Kung walang demokrasya, paano sila sobrang as in, mali na nga mali na klaseng demokrasya naaabuso yung salitang demokrasya. Dapat itong ganitong klaseng pamumuhay, itong democracy na ito na galing sa Amerika, dapat ito ma-regulate Mali naman po yung magkaroon tayo ng isang klaseng yung dictatorship, yung totalitarian form of government. Mali naman yun kasi may tendency din po yun na maabuso. Pero just the same, itong demokrasya natin, abusong-abuso na. Minsan yung dictatorship, okay din. Yun po ay depende sa leader. Tingnan mo yung Singapore under Lee Kuan Yew. Yun ang maganda, di ba? Democratic pero halos dictator na rin si Lee Kuan Yew kasi gusto niyang disiplinahin, gusto niyang maging maayos yung bansa, maging progressive. Dito sa atin, dahil sa sobrang demokrasya natin, backward na tayo Hindi tayo makausad-usad dahil diyan sa pag mayroong bagong batas, mayroong mga bagong mga panukala na para sa ikabubuti ng bansa, ang daming kumukontra. Ang daming mga kontrabida. From the people, mga rebelde, mga matatalinong mali, at mga politiko na rin. Naobserbahan ba natin? Na minsan kasi may mga politikong inggitero din na porke hindi kanila yung panukala, kukontrahin. Di ba? Kahit na alam nila na para sa ikabubuti ng bansa,
medyo kinukontra-kontra. Pumapapel. So, mga kababayan, ano ba itong topic natin? Ako ay natutuwa ngayon dahil bibigyan ng pansin ng Kongreso itong mga abusadong vloggers. Lalo na itong mga anti-Marcos vloggers na talagang sumusobra na. Kaya lang, yung pinaka-reyna ng mga anti-Marcos vloggers, yung babaeng nasa Amerika, paano mo naman yun papatawag dito? Yun ang tagakalat talaga. Yung unang pinaka-mother of all fake news peddlers. Napakabastos ng bunganga ng babaeng yun eh. Dati nanonood ako sa kanya. Kaya lang later on, natanto ko na, sabi ko, teka, pati ako nagiging bastos na rin. Nagagaya ko na yung pagmumura niya. At saka hindi ko na talaga nagustuhan yung ginagawa niya na parang sobra na talaga. Talagang below the belt na yung ginagawa niya dun sa first couple, kila PBBM at First Lady Lisa. Sobra na. Masyado ng balahura, bastos yung babaeng yun. Kaya tumigil na ako sa panonood sa kanya. Kaya lang sa ngayon, ang dami pa rin niyang nauuto. Marami pang nauuto. Puro basura ang lumalabas sa bunganga ng taong yun eh. Hindi po maganda na tangkilikin yung taong yun. Ewan ko ba kung bakit itong mga ibang mga patuloy pa rin na nakasubscribe. Ako hindi na. Matagal na. Dati kinakatuwaan ko siya. Noong pro-BBM pa siya. Hindi naman siya gaanong palamura noon. Noong pa siya. Pro-government pa siya. Pro-BBM. Nung hindi na siya naging yung naging anti-Marcos na at naging DDS vlogger na, ayun, lumabas na talaga. Yung sobrang kabastusan ng pagkatao. Baboy, sobra. Grabe. Hindi ko maintindihan kung bakit itong government natin hindi gumagawa ng paraan para matigil yun. Kasi para sa akin, pwede ipatigil kasi nasa ibang bansa siya, iba siya, hindi na siya Pilipino eh. Hindi, kahit nagaling siya sa Pilipinas, ang kanyang nationality is already American citizen na siya eh. So kumbaga sinisira siya, nagtatanim siya ng mga kasamaan, pinapasama yung bansa natin, yung mga nasa gobyerno natin. Ewan ko ba kung bakit hindi niya ayaw nilang gawa ng paraan yan. Kayang-kaya naman sanang gawin kung gugustuhin. Kasi nakakalason po ng utak ng tao eh. Damang-dami niyang nalalason. Marami siya napapaniwala. Ako nga, napaniwala niya noon eh. Kung hindi lang ako nagising eh. So ngayon, malas lang nitong mga vloggers na nandito sa Pilipinas. Pero yung mga nasa labas ng Pilipinas, aberting na natin. Kasi ang mga number 1 dyan na kailangang maimbestigan, yung si Sasot, si Trixie Cruz Angeles, si Banat Bay, si Macanas. Yung Macanas na yun, ang matandang yun, naturingang PMAyer ba yun? Hindi ko na maintindihan yung dating military, general, tapos ganun ang takbo ng utak. Samantalang siya mismo nagsabi na scholar siya, silang mag-asawa. Kung hindi dahil sa kay Apulacay Marcos, hindi sila makakapag-aral. Pero ngayon yung anak ng Apulacay na nagpaaral sa kanya, binabastos niya. So anong klaseng tao yun? Anong klaseng pag-iisip na dati nanonood din ako sa kanya eh, dati bilib ako sa kanya. Pero ngayon nakita ko ang pinagtatanggol mga Duterte. Kapag ipinagtatagal mo ang isang Duterte, ang mga Duterte, wala ka sa matinong pag-iisip. Wala ka sa katinuan. Sa totoo lang. Kaya hindi na tumigil na rin ako dyan sa mga yan. Marami itong mga na ipapatawag.
Mabuti po yan. Maganda yung naisip ng Quadcom. Talagang kailangan ng putulin ng mga dila niyan, mga sungay niyan. So mga kababayan, hanggang dito na lamang po. Binabati ko po tayong lahat ng masaganang bagong taon. Happy New Year to everyone. At sana po ay maging masaya, maging masagana at maging matahimik ang susunod na taon at mga susunod na taon para sa ating bansa. Okay? So hanggang dito na lamang po. Happy New Year and peace.